Paano kung may kumatok ng 3 beses sa pintuan ng bahay nyo sa madaling araw? Bubuksan mo ba? At sa tuwing tinitingnan mo, wala namang tao. Ano ang gagawin mo? Ito ang karanasan ni Yana na hindi niya malilimutan. At parang coincidence din ito sa kanyang kuya na parang naengkanto din. At gusto niyang ibabahagi ito na baka mangyari din ito sa inyo. Magandang araw po sa inyo, Sir John, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Ana. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking kuya na tatawagin kong si Alan. Si Kuya Alan ay 5 taon ang tanda ko. Nung nangyari ang lahat, 3rd year college na siya sa isang state university sa Laguna. At ako naman ay grade 10 sa high school. Dati, sobrang energetic at likot niya nung bata pa kami. Madalas siyang mapapagalitan dahil sa kalikutan. Ilang beses din siya dinala ni mama sa doktor dahil lagi raw siyang inaano ng mga di nakikitang bagay. Minsan daw may nakikita siyang bata na walang mukha. Minsan naman may matandang lalaki na sumusunod sa kanya pauwi. Noong grade 8 siya, sumali siya sa isang outreach camping ng simbahan sa isang bundok sa Rizal. Doon daw siya nawala ng halos buong hapon. Hinanap siya ng buong grupo. Sabi ng mga kasama, nakita raw nila siyang naglalakad ng mag-isa sa gubat. Nakangiti at parang may kausap. Nang tanungin nila, wala raw siyang maalala. Pagbalik sa bahay, naging tahimik na siya. Pero paminsan-minsan, babalik ang kakaibang ugali niya. Magsasalita ang mag-isa, tatawa ng walang dahilan, o titig na titig sa isang sulok ng kwarto. Sinubukan siyang ipagamot ni mama, pero sabi ng doktor, normal lang daw siya at wala namang nakitang sakit sa ulo. Naging maayos naman siya ng ilang taon. Hanggang isang bakasyon, nagpunta kami ng buong pamilya sa isang mountain resort sa Quezon. Magandang lugar, tahimik, at maraming mga puno doon. Isang gabi, nagising na lang kami ni mama. Nawala si kuya sa kwarto. Hinanap namin siya sa labas. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik siya na basa na ang damit at putik ang sapatos. Pero walang maipaliwanag kung saan siya galing. Mula noon, lalong lumalim ang katahimikan niya. Naging sobrang tahimik na siya sa bahay. Diretso uwi galing sa school. Walang kaibigan. At halos hindi na nakikipag-usap kahit sa amin. Akala namin stress lang siya sa pag-aaral. Kaya hinayaan muna namin. Isang gabi, kami lang 2 ni kuya ang nandoon. Nasa trabaho si papa at namimili naman si mama. Nasa kwarto si kuya at nakalak ang pinto. Kumatok ako dahil kailangan ko ng lapis para sa assignment. Walang sumagot. Nilapitan ko ang pinto at nakinig. Narinig ko siyang bumubulong. Parang may kausap. At bigla siyang tumawa ng mahina. Parang may sense ang usapan niya. Pero hindi ko maintindihan ang mga salita niya. Dahan-dahang sinilip ko sa maliit na siwang. Nakita ko siyang nakaupo sa kama, nakapikit at nakangiti.
Walang cellphone o kahit ano sa kamay niya. Bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Napaatras ako. Sobrang taranta. Nabangga ako sa likod. Si kuya na pala ang nakatayo sa likuran ko. Nakatitig sa akin ng walang emosyon. Halos tumigil ang puso ko. Mabilis akong tumakbo papalayo. Nang lingunin ko ulit ang kwarto niya, nakahiga na siya at parang mahimbing na natutulog. Mula noon, nagsimula ang takot ko tuwing gabi. Tuwing madaling araw, may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Sunod-sunod. At minsan, may umiikot sa doorknob. Kapag binuksan ko, wala namang tao. Tinanong ko si mama at si kuya. Wala raw silang ginawa. Isang gabi, nagising ako dahil sa malakas na katok. Bumangon ako at binuksan ang pinto. Nakita ko si kuya na naglalakad papalayo, patungo sa kanyang kwarto. Sinundan ko siya. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakahiga na siya at nakapatay ang ilaw. Parang imposible. Paano siya nakabalik ng mabilis? Sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko noon. Ilang beses pang nangyari yon. Minsan, 3 beses sa isang gabi ang katok. Kapag binuksan ko, wala. Kapag sinilip ko si kuya, natutulog siya ng mahimbing. Isang beses, umiyak na ako ng malakas at tinawag ko si mama. Sinabi ko ang lahat. Hindi sila naniniwala sa una, pero napilitan silang magpatingin ulit kay Kuya Alan. Nagpa-psychiatrist siya. Normal daw ang lahat. Walang sakit. Pero alam namin ni mama na may mali. Dinala nila siya sa isang kilalang albularyo, sa isang liblib na baryo sa Batangas. Mahirap puntahan. Puno ng mga bundok at ilog ang daanan. Napakahirap. Sabi ng albularyo, matagal na raw sumasapi sa kuya ko ang isang espiritu. Mahina raw ang kanyang proteksyon, kaya madaling pasukan. Ginamot siya ng matagal. May mga dasal, mga halaman, at mga handog. Sabi ng albularyo, kailangan niyang layuan ang mga lugar na may malakas na enerhiya tulad ng mga bundok, ilog, at higit sa lahat, ang lumang bahay. Unti-unti naging maayos na si kuya. Ngayon, may trabaho na siya at may girlfriend na nga. Mabait pa rin siya. Pero may pagkakataon pa rin na bigla siyang tatahimik at parang nasa ibang mundo. Hanggang ngayon, Sir John, kapag may kumatok sa pinto sa madaling araw, nanindig pa rin ang balahibo ko. Kahit saan ako naroon, kapag may biglang katok, naalala ko lahat. Parang may bahagi pa rin ng kwento na hindi pa tapos.